Sama-sama po tayo mag-dinner. Mag-dinner po tayo ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Pero bago ang lahat, gusto ko muna i-share sa inyo ang gulay-gulayan natin ngayong gabi ay ang buong chapter ng mga ngaral. Mga ngaral 2 hanggang 26. Medyo mahaba-haba ito kasi isang buo. Pero sabihin lang naman tayo. Ang aking title ay Lahat ay Walang Kabuluhan Kung Wala ang Diyos. Bago ang lahat, tayo po muna yung manalangin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, na pinagsama-sama po kami. Dito kami, Panginoon, upang ikaw ay pagulatihan, pasalamatan, upang iyong mga salita, Panginoon, ay paggulay-gulay namin po yung gabi, Panginoon. Panginoon, ang iyong mga salita ay magpabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito, Panginoon, ang maging sustansya, Panginoon, ng aming mga spiritual na buhay. Nagpapakubaba kami, Panginoon, para ikaw ang maitaas. Panawalan po kami, Panginoon, sa lahat ng nagawa namin pagkakamali, Panginoon. Sinasadya ka na po ang iyo, Panginoon. Kung ito ang pagkalinisip mo, Panginoon, ang iyong dalawang Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, nawa, Panginoon, ang ating kapagugulay, Panginoon, ay hindi mo sa ating mga pusong isipan, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, dunya natin ito ang buhay, Panginoon. Ang mga salita mo, Panginoon, ang tunay na maging kalakasan namin. At mga salita mo, Panginoon, na maging sandigan namin, Panginoon, sa aming araw-araw. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maggulit-gulayan na natin yung mga ngalados. Yung mga gambetises. Medyo mahaba po ito, pero yung isi-share ko sa inyo na iklinan. Sabi dito sa unang verse, sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay. Ngunit nakita kong balayan ito ang kabuluhan. Kamangmangan ng sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala rin kabuluhan. Sinubukan kong magpakasaya sa pag-inom ng alak. Kahit na marunong ako, sinubukan kong gumawa ng kamangmangan. Inisip ko lang na baka iyon ang pinakamabuting gawin ng tao sa maikling buhay na dito sa mundo. Gumawa ako ng mga dakilang bagay. Nagpagawa ako ng mga bahay at nagtanim ng mga ubas. Nagpagawa ako ng mga taniman at pinataniman ko ito ng sari-saring puno na namumunga. Nagpagawa ako ng mga imbakan ng tubig para patubigan ang mga pananim. Bumili ako ng mga lalaki at babaeng alipin at may mga alipin din ako na ipinanganak sa aking bahay. At ako ang may pinakamaraming kawan ng hayop sa lahat na naging mayayaman ng Jerusalem. Nakaipon ako ng napakarami dito, pilak at iba pang mga kayamanan galing sa mga hari at mga lugar na aking nasakupan. Marami akong mga awit, lalaki man o babae, at marami rin akong mga asawa. Ang kaligayahan ng isang lalaki, ako ang pinakamayaman at pinakamarunong na taong nabuhay sa buong Jerusalem. Nakuha ko ang lahat ng magugustuhan ko. Ginawa ko ang lahat ng pinakala kong makapagpapaligaya sa akin. Nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko. Pero nang isipin ko mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko dito sa mundo. Ano po ba ang magagawa ng susunod na hari? Ano pa nga ba? Kundi iyong magawa na rin noong una. Sinubukan ko rin ihambing ang karunungan at ang kamangmangan at nakita ko mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan. Gaya ng liwanag na mas mabuti kaysa sa aliman, alam ng marunong ang patutungkuhan niya, ngunit ang hangal ay lumalakad sa kadiliman. Pero napagtanto ko rin pareho lang silang mamamatay. Kaya sinabi ko sa aking sarili, kaya ang sinapit ng mangmang ay sasabihin ko rin. Kaya kabutihan ang mapapala ng pagiging marunong ko. Wala talaga itong kabuluhan. Lahat tayo, marunong man o mangmang, ay pare-parehong mamamatay at makakalimutan. Kaya pinaguhian ko ang buhay dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa dito sa mundo. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Para ka lang mahabol sa hangin, pinainilisan ko ang lahat ng pinaghirapan ko dito sa mundo. Dahil may iwan ko lang ang mga ito sa susunod sa akin.
At sino ang nakakalam kung marunong siya o bangmang? Maging ano man siya, siya pa rin ang nagmamay-ari ng lahat ng pinaghirapan ko ng buong lakas at karunungan. Wala rin itong kabuluhan. Kaya nangihinayang ako sa lahat ng pinaghirapan ko ng puso. Dahil kahit magsikap ka gamit ang buong mong talino, isip at kakayahan, iiwan mo rin ang lahat ng pinaghirapan mo sa taong hindi naghirap para sa mga bagay na ito. Ito man ay wala rin kabuluhan at hindi makatarungan. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusunod at narito sa mundo? Lahat ng pinagsumikapan niya sa buong buhay niya ay makakapagpasama lang ng kanyang kalooban. Kaya kahit sa gabi ay hindi siya makatulog. Wala rin ito kabuluhan. Ang pinakamagandang gawin ng tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Nalaman ko na galing ito sa Diyos. Dahil paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos. Dahil ang taong nagbibigay lubos sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. At ang makasalanan ay binibigyan ng Diyos ng trabaho upang pag-ipon ng kayamanan para ibigay sa taong nagbibigay lubos sa Diyos. Kaya lahat ng pagsisikap ng makasalanan ay walang kabuluhan para siyang humakabol sa hangin. Sa habang to mga kapatid, sa habang ng binasa ko, gusto kong bigyan kayo ng buod. Yung buod ng mga ngaral na to, sinubungan ng mga ngaral ang lahat ng bagay na inaakala ng tao na magpapasaya sa kanya. Ano ba yung mga magpapasaya sa tao? Aliw, kasiyahan, karunungan, kayamanan, at mga nagagawa. Ngunit napagtanto niya, lahat ay walang kabuluhan at parang paghabol sa hangin. Kahit may karunungan ng tao, darating pa rin ang kamatayan. At ang mga pinaghirapan niya ay maaaring mapunta sa iba. Nakita rin niya na ang labis na pagpapagod at pag-aalala sa buhay ay hindi nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sa huli, pinilala niya na ang pinakamainam ay tanggapin ang mga simpleng kaloob ng Diyos. Ang kumain, uminom at masiyahan sa buwan ng sarili ng paggawa. Sapagkat ang tunay na kagalahan at kasiyahan ay mula lang sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at kagalakan sa mga kalugod-lugod sa mundo. Samantalang ang masama ay naiipon lamang ng yaman na sa huli ay mapupunta rin sa iba. Ito ang simula ng ating pagbubulay-bulayan. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang karamihan ng tao ay naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na panandalian. Sa kayamanan, tagumpay, aliwan, at kasikatan. Ang akala ng marami, kapag nakamit nila ang lahat ng ito, sila ay magiging masaya at kontento. Ngunit ang tanong, kung makamtan mo man ang buong sanlibutan, ngunit mawala sa iyo ang kaluluwa, anong mapapala? Ganyan din ang karanasan ni Haring Solomon. Ang pinakamarunong, pinakamayaman, at pinakamatagumpay na tao noong kanyang panahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sinabi niya, lahat ng bagay ay walang kabuluhan at pawang paghahabol sa hangin. Kung bibigyan ko kayo ng maikling background ng aklat ng mga ngaral o Ecclesiastes, ito ay sinulat ni Haring Solomon. Anak ni David, siya ay naghari sa Israel sa panahon ng kapayapaan at kasaganahan. Sa dami ng kanyang karunungan, yaman at karangalan, nasimuhan ni Solomon ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Ngunit, nang dumating ang kanyang katandaan, napagtanto niya ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang aklat na ito ay parang pagninilay ng isang matandang hari na nagsasabi na subukan ko na ang lahat. Ngunit walang kabuluhan kung wala ang Diyos. Amen. Sabi dito sa unang puntos, sinubukan niya ang kaligayahan. Sabi sa verse 1 to 3. Sinabi ko sa sarili ko, subukan ko ang kaligayahan at kasayahan. Ngunit pagtapos ng lahat, napagtanto kong walang kabuluhan ang lahat ng ito. Tinangka ni Solomon na hanapin ang kasiyahan sa alak, tawanan at aliwan, ngunit ito'y panandalian saya lamang.
Ang kasiyahan na walang Diyos ay pansamantala at